Ayan, make sure kung naka-record na. So, ulit, um, session 0, laying the groundworks. So, um, objectives natin, number system, data units, OSI model, IP address, and simulation. So, yung OSI models, hindi tayo magda-dive deep dyan kasi kailangan nyo ng um, at least medyo basic knowledge. So, babalikan natin siya in the future. Currently, didi-discuss ko lang siya, dadaanan lang natin ng mabilis para at least meron kayong idea dun sa pinaka-concept talaga ng networking. So, start tayo with number system. So, number system, may apat na klase ng number system na kailangan sa programming. Actually, tatlo lang yung pinakakailangan pero tuturo ko na yung lahat. So, merong decimal, which is familiar naman kayo dyan, binary, hexadecimal, and octal. Pagdating sa decimal, so, yun yung pinaka-common na alam yung number system. Yan yung 0 to 9. Yung ginagamit nyo sa real world. So, yan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan yung tinuturo sa inyo simula pagkabata. So, lahat naman familiar sa decimal. Any questions pagdating sa decimals? I think wala naman. So, ito yung isang example ng decimal. Number 14. So, isa sa mga tawag sa decimal is base 10. And siguro since we will be handling multiple number system, isa sa mga ginawa ko, or ito rin yung standard annotation for number systems, is naglalagay tayo ng subscript na 10 to represent base 10. Gets ba? Okay naman ba doon? So, wag kayong malito if nakakita kayo ng ganyan, hindi yan typo. So, next is binary. So, ito yung pinaka-foundation ng digital computing. So, yan nga daw yung naiintindihan ng computer. And technically, yan lang talaga yung laman ng mga CPU and mga RAMs natin. Ones and zeros. So, yun. Tama. Ones and zeros siya. Or 0 or 1. Base 2 yung another na tawag sa kanya. And each digit din sa isang binary, ang tawag naman doon is bit or bits kung marami. So, ito yung isang example um, ng isang binary and um, equivalent to sa 14. Any question about binary? Mukhang wala naman. So, next is hexadecimal. So, hexadecimal, ginagamit siya kasi compact way siya kung paano mag-represent ng binary data. Kasi kapag binary data yung gagamitin natin, medyo magiging mahaba siya. So, ginagamit yung hexadecimal. And later, mas may explain ko kung bakit efficient gamitin yung hexadecimal sa ibang scenarios. Pero for networking, for the whole curriculum natin, hindi natin to masyadong gagamitin. Tuturo ko lang yung concept niya for today. Pero I think after ng session na to, wala na kayong ibang paggagamitan ng hexadecimal. So, baka siguro sa ibang programming language or sa ibang curriculum natin, magamit natin siya. Pero, yan, for ano lang to, parang disclaimer lang, no? Baka kasi mainis kayo, hindi naman pala siya masyadong kailangan for networking. Kakailanganin siya sa networking pero hindi siya pasok dun sa scope ng curriculum natin. So, yan, hexadecimal, instead of 0 to 9, yun yung alam niyo sa decimal. Ang hexadecimal naman is 0 to F. So, base 16 siya. So, bakit siya naging base 16? Kasi there are 16 characters na pwedeng gamitin sa isang hexadecimal. So, 0 to 9, 10 characters na yon, and A to F, or A, B, C, D, E, F. So, ilan ba yan? 7? Joke lang, 6 yan. So, base 16. Kaya siya naging base 16. And ganito yung isang example ng base 16. So, ayan, 14 din yung nare-represent niya, same with the binary. So, lahat naman ng sample natin dito, puro 14 yung value na ipapakita ko. Para lang makita niyo yung difference. Another number system is, octal. Ang purpose lang niya is ganun ulit, another compact way para mag-represent ng isang binary. So, para hindi puro ones and zeros yung kailangan niyang i-type or isulat. Pero hindi siya ganun ka-common. Sa buong career ko,
isang beses lang siya or isang concept lang siya ginagamit, which is Linux permission. Pero for now, hindi nyo pa kailangan isipin yan. So, zeros and 7, yun siya. Base 8 yung tawag sa kanya. So, ganito yung isang example. So, 1,6 in octal number system is equal to 14. So, mamaya ma-explain yan kung bakit ganyan. So, ito yung magiging topic natin for today. So, para magamit natin yung tinuro kong number systems pagdating sa simula decimal, binary, hexadecimal, and octal, kailangan matutunan natin kung paano siya kino-convert. Pero before that, meron ba kayong question about number system? Mukhang wala naman. Pwede kayo mag-chat if ayan, medyo nahihiya kayo dun sa sa tanong nyo. If sa tingin nyo, may part kayo hindi na gets, pero gusto nyo pa rin masagot yung questions. So, mukhang okay naman lahat. Let's start dun sa conversion. So, ito yung mga ituturo kong conversion. Una, binary to decimal. Next is binary to hexadecimal, tsaka hexadecimal to binary. Next is binary to octal, and octal to binary, vice versa. Then last is decimal to binary. So, baka itanong nyo, sir, bakit walang decimal to hexadecimal? Ang pinaka-efficient way to convert them is, since ang sabi ko nga, ang hexadecimal and ang octal is another way para ma-compress natin or ma-represent natin yung binary, is before tayo mag-convert from decimal to hexadecimal, kailangan muna natin daanan yung binary. So, lagi tayo magko-convert to binary if meron tayong decimal. Hindi natin pwedeng talunin yun. Siguro if kabisado nyo na, pwede kayong tumalon sa conversion from decimal to hexadecimal. Pero ang pinaka-efficient is, yan, convert nyo muna sa binary. So, nilast ko talaga to. Kasi ito yung part na pinaka-mahaba, yung decimal to binary. So, start tayo with binary to decimal. So, paano ba nagko-convert ng binary to decimal? Una is kailangan maintindihan nyo yung place value ng mga binary. So, kagaya lang rin ng ibang number system, kagaya lang rin ng decimal, yung binary kasi, nagsa-start yung place value niya from right to left. For example, sa decimal, meron tayong ones, place value, meron tayong tenths, meron tayong hundreds, meron tayong thousands, 10,000s, 100,000s, millions na place value. Ang place value naman ng binary is nagsa-start sa 1, then ang next is 2, after ng 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, and so on. So, pwede pa siya mag-expand. Depende sa laki ng number na gusto nyong i-represent. And, ito yung isang example. So, for example, ito. Meron tayong binary na 1010. So, paano natin siya i-convert into decimal? So, isusulat natin siya from right to left. So, starting with 0 na nasa pinakakanan ng binary. Lagay nyo lang siya dyan. Sunod-sunod lang. So, ngayon, since nakatapat na siya sa mga place value niya, kagaya lang rin ng decimal, meron tinatawag na imaginary leading zeros. So, since hindi naman 8-digit yung binary natin, just to fill up this table, lalagyan natin siya ng 0. So, ganito siya mag-work. Lahat ng may 1, kukunin mo yung mga numbers na nasa kanya. So, since 1010, tumapat siya sa 8 and 2, kukunin mo yung 8 and 2 para ilagay dyan, and technically gagawin mo lang, pagpaplasin mo lang sila. So, meaning, yung value ng 1010 sa binary is 10 in decimal. Gets ba? Malinaw ba? Isa pa. So, for example, ito naman, medyo mas malaki siya. 11010110. So, ganun lang ulit. I-fill mo lang dyan. In case na siguro mas mahaba pa dyan yung binary mo, you have to expand the graph. So, ang kasunod ng 128 is 254. Ang kasunod ng 254, 512. Ang kasunod ng 512, 1024. And so on. So, pwede naman mag-expand yung number. Pero, dito sa networking, most likely, ang i-convert natin is ganito lang. Hindi naman tayo masyadong mahihirapan. No? Hanggang 8 bits lang yung mga i-convert natin. Pero sa mga exercises later, meron tayong lalagpas ng 8 bits. So, yan.
Ganun lang rin ulit yung procedure. Lahat ng may mga nakatapat na 1 sa mga place values nila, kukunin mo yung mga numbers na yon and plusin mo sila hanggang sa makuha mo yung total. Yun na yun. So, 1101, 0110 na binary is equal to 214 na decimal. Malinaw ba? Yan. Isa pa, last sample. No? So, ito naman 101, 1111 na binary. So, ganun lang rin ulit. Kukunin mo lang ulit lahat ng mga katapat nila sa place value nila. Kunin mo yung mga numbers, pagpaplasin mo lahat, and yung total, yun na yung conversion niya into decimal. Need ng calculator, siguro. Pero for now, I think siguro sanayin niyo yung sarili niyo na itry nyong isolve siya mentally para makakabisado niya rin siya abot sa point na magiging basic na lang siya sa inyo kapag minimental niya siya. So, next is, okay na ba tayo? Okay na tayo for binary to decimal. Kasi ang next dito, binary to hexadecimal na. If meron kayong questions regarding binary to decimal, tanong nyo na. So, mukhang wala naman ng questions. Ayan, so binary to hexadecimal naman tayo. And ganun ulit, meron tayong table na kailangan tandaan. Which is, ano lang naman, ano yung mga nire-represent ng decimal numbers. So, ito siya. Pagdating sa 0 to 9, same lang naman si hex kay decimal, si hexadecimal kay decimal. Pares lang naman silang 0 to 9 yung value. Pero, ayun, pagdating kay 10, kay 11, kay 12, kay 13, 14, and 15, ayun, iba na yung ginagamit natin kapag hexadecimal. Iba yung value ng 10 sa hexadecimal. So, kapag 10 na yung value, magiging A na siya. Kapag B naman, 11 na yun. Ayan. Kapag 12, C, 13D, 14E, 15F, and so on. So, ganito siya mag-work. Ayun, sa decimal, kanina sabi ko, si hexadecimal kasi, siya yung compact way to represent a binary. And sa binary kasi, ang apat na digit ng binary kapag lahat yan naka 1 is 15. Equal siya sa maximum possible digit ng hexadecimal. That's why siya, compact way siya. So, gagamitin natin itong dalawang table na to para kunin yung value ng hexadecimal. So, for example, ito, meron tayong 1110, 1010. So, paano natin siya i-convert into hexadecimal? Una, kukunin mo yung ano niya, yung 4, kailangan mo pala muna siya, i-separate into 4 bits. So, kung mapapansin nyo, may space siya after 4 bits. Pero yung paglalagay ng space is starting from right to left siya. So, if kulang to, if hindi siya sumakto ng 8, in case na 7 lang siya, possible, 3 lang yun nandito sa left side. Okay lang yun, maglagay na lang kayo ng leading zeros. Pero for this example, ayan, 1110 is equal to 14. So, itatapat nyo lang siya dyan. So, since yung 14, nakatapat niya, letter E, yun na yung nandito. Yun na yung first digit natin sa hexadecimal. Next is, ito naman. So, 1010 is equal to 10. So, nakatapat siya sa A. Yun na yung second digit natin for hexadecimal. So, 1110, 1010 binary is equal to EA hexadecimal. So, ganun lang siya. Simple ba? Gets naman? So far, may question ba? Reconfirm ko lang bro, kung kailangan siyang i-divide ng 4, kailangan sa right magsisimula yung count. Yes, bro. So, Okay. I think, yeah, tama yan. Kailangan magsa-start ka sa right in case na may kulang sa left side. For example, yung left side, hindi siya sumaktong 4. Maglalagay ka na lang ng leading zero sa kanya. So, 0, okay. yeah, ganun siya. Okay, thank you. So, ayun, dito, baliktarin naman natin, hexadecimal to binary. So, paano siya kapag ganyan? Kailangan alam nyo pa rin tong table na to. And for example, 1 yung first digit natin. Ito siya, dito siya natapat sa 1, sa decimal na 1. And kailangan alam nyo kung paano isulat si 1 sa binary. Which is simple lang naman. I-off mo yung 8, i-off mo yung 4, i-off mo yung 2. Lagyan mo ng value yung 1. Ito na yung binary ng 1.
So, next, maglagay ka ulit ng space. F naman, so F is equal to 15. So, kailangan alam mo kung paano ilalagay si 15 sa binary. So, para makakuha ng 15, kailangan mo yung 8 plus 4 plus 2 plus 1. So, 1, naka 1 siya lahat. Yan na yung value ng F. Next naman, 3. So, 3 sa hexadecimal is 3 rin naman sa decimal. So, kailangan mo lang gumawa ng 3 na naka-binary. So, 0, 0, 1, 1. Ganun siya. So, 2 plus 1 is equal to 3. Yan na yan. So, lagay mo lang siya ulit. Then, last is 0. So, ang 0 naman sa hexadecimal is 0 rin sa decimal. And, 4 na 0 sa binary. So, lagay mo lang siya dyan. And, that's it. Ganun mag-convert ng hexadecimal to binary. Gets ba? May question ba sa part na to? So, wala namang question. Sige, proceed tayo to binary to octal. So, ito, almost parang ganun lang rin. Hindi na ako naglagay ng table ng binary to octal kasi straight to the point naman, parehas lang naman silang ng mga characters na gagamitin. So, unlike hexadecimal na simula 0 to F, octal is simula 0 to 7. And binary to octal, so for example, ayan, kung bakit siya naging pinaka-efficient for kung bakit siya ginagamit to compress binary is sakto kasi tatlong digit sa binary is equal to 7, which is yan yung maximum digit na pwede mong gamitin sa octal. So, since 0 to 7 si octal. So, for example, ito, meron tayong gantong binary. 1, 1, 0, 1, 1, 0, tapos 4 na 1. First step is split mo siya into 3. I-separate mo siya into 3. So, kagaya nung sabi ko kanina, in case na kulang siya, okay lang. Kung hindi sumaktong tigta-tatlo, hindi mo siya na-group by 3, yung mga digit niya. That's fine. Ang gagawin mo lang is add ka ng leading zeros. So, since isang digit lang to, lagay mo siya sa pinakanan, then the rest puro 0 na. So, eto, equal siya sa 1. Yun na yun. Proceed ka sa next na binary. Sa set ng binary mo, 101 is equal to, and 4 plus 1 is equal to 5. So, 1, 5. Next, since para silang 101, 5 ulit yan. Next, 111. So, since naka-on lahat, equal siya sa 7. So, yan na yung value ng octal mo. Gets ba? So, lagi ko siyang binabalik sa format na to ba? Yung sa separated siya by 4 digit. Kasi yan talaga yung pinaka-standard ng binary. Every 4 digit is maglalagay ka na ng space. Pero if in case na wala, okay lang naman yun. It still represents the same value. Parang ano siya, parang comma pagdating sa sa decimal, 'di ba? Meron tayong mga thousands separator, meron tayong million separator, billion separator in case we're looking at large amount of numbers. Ganon din sa binary. So, dito naman we are using spaces to make it more readable. Any questions regarding binary to octal? Mukhang wala naman. So, yan. Next is octal to binary. Octal to binary almost same lang. So, kailangan mo lang buuin yung value ng yung value for example ng 2. Kailangan mo siyang buuin into binary, which is simple. So, para makakuha ka ng 2, 0, 1, 0, pag pinag-plus mo yung mga place values nila, 2 lang naman yung naka-on. So, 2 na agad yung value niya. So, yun na yung binary niya. First 3 digit is 0, 1, 0. Next is 1. So, bubuo ka lang ng 1 sa binary. 0, 0, 1. So, yun na yun. Yun na yung next 3 digit. Next is 4. So, bubuo ka ng 4 sa binary. 1, 0, 0. And yun na yung next 3 binary digit niya. And ganito mo, bubuo mo. So, tinanggal ko na to, yung nasa left side na 0. Since we can ignore leading zeros. And ito yung nabuo. Ito yung naging result niya. So, 214 octal is equal to 1000 1100 binary. Ganun lang kasimple. Gets ba? Bro, may tanong ako. So, imposibleng magkaroon ng 9 dito, no? Kasi Yeah, hanggang 0 to 7 lang siya. Sa Yun lang octal hanggang 0 to 7 lang yung characters na ginagamit natin.
So, baka kasi magpa-exam ka na hindi. tricky eh. So, kaya, In case joke na lang. in case na merong 9, for example, sa decimal natin, 9, ang magiging value niya pagdating sa octal is magiging 12. Magiging 1, 2 siya sa octal. Ganun siya mag-work. So, kagaya sa sa decimal natin, hindi naman natin kayang isulat yung 10 ng isang character lang yung gagamitin. Dalawang character na yung ginagamit natin. Gumagamit tayo ng 1 and 0. Joke lang, 1, 1 pala yung value ng 9. Hindi pala 12, sorry. 1, 1 yung octal to 9 ng decimal. Yan. So, proceed tayo. Sorry. Proceed tayo to decimal to binary. Ito yung mahabang part. So, kaya nilast ko siya. Kasi baka ma-overwhelm kayo. Pero yan, ito yung procedure na kailangan nyo tandaan. Kailangan alam yung add or even. So, gagamitin natin yung add or even. So, if add yung isang digit, the value of bit is 1, then subtract 1 to your decimal. Mamaya, mas may explain ko siya. Medyo mahirap siya ipaliwanag into text. Next step is kailangan mo siyang i-divide into 2. Then, after nun, i-repeat mo lang hanggang maging 1 yung value ng decimal mo. So, gato siya, step by step. So, for example, ito, 2514. Medyo nilakihan ko na para ma-master niyo siya. 2514, unang-una mong titignan is yung kabuuan niya. Ano yung value nitong 2514? Add ba siya or even? Since even siya, sa binary mo, magsulat ka na ng 0. I-divide mo siya sa 2 ngayon, ang result pag dinivide mo siya sa 2 is 1257, di ba? So, si 1257, since add siya, sa left side ng binary mo, maglagay ka na ng 1. Ganun ulit, right to left to kapag magsusulat ka ng binary. Since add number to si 1257, magma-minus ka sa kanya ng 1, magiging 1256 siya, imagine niyo na lang. Or ako ang ginagawa ko, dinidivide ko pa rin siya into 2, pero ini-ignore ko na yung decimal. So, kapag dinivide ko si 1257 sa 2, magiging 628.5 siya. Ini-ignore ko na yung 0.5. So, diretso 628 na tayo. So, sa 628, even siya. So, another 0 na naman yan. So, gagawin mo lang siya ng gagawin. 628 divided by 2, 314, even yon. So, magsulat ka ng 0. 314 divided by 2 is 157. Add number siya. Magsulat ka ng 1. 156 divided by 2, magiging 78, even number yon, so magsulat ka na 0. 178 divided by 2, magiging 39, add number, magsulat ka ng 1, and so on, hanggang umabot sa 1, yung pinakadulo. So, once na umabot na sa 1 yung pinakadulo, okay na, nakuha mo na yung value ng binary mo. So, medyo mahaba siya, mas malaking number, mas maraming beses kang magdi-divide. May question ba dito? So, laging aabot pala sa point na magiging 1 yung last number mo. Ganun siya nagwo-work. So bro, before mo i-divide, pag odd siya, before mo i-divide by 2, liless ka muna ng 1. Pwede ka mag-less ng 1, pwedeng i-divide mo na siya kaagad, tapos i-ignore mo na lang yung mga magiging decimal places. Since pag odd number siya, nag-divide ka into 2, lagi namang magiging 0.5 yung butal Okay. na decimal. So, ignore mo na lang yon. Kunin mo lang yung mga whole numbers. Ganun yung Okay. ginagawa ko dito. Okay. Hindi na ako nagma-minus 1 kasi makakalimutan siya. Pero in case na ayaw niyong mag-divide into 2 ng may magkakaroon ng decimal places, mag-minus 1 kayo. So, Oo nga, parang mas madali yan pag ignore mo na lang yung yung butal. ignore mo na lang yung decimal. Yeah. Ganun ko siya Yeah. ginagawa. So, okay naman. May question ba dito? Straight to the point naman siya. Mahaba lang yung procedure, lalo na kapag ganito, malaking number. Pero take note, hindi nga tayo abot sa point na ganyan. Dito sa networking, medyo elementary math hanggang 255. Yun na yung largest number na i-handle natin in real application. Ay, hindi. Joke lang. Lalagos wala talaga. Sorry. Pero matagal-tagal pa yun. Huwag muna natin problemahin yan. Dito muna tayo sa madali. So, exercise. Ayun. Ito yung exercise nyo. So, testingin nyo kung kaya nyo siyang i-convert. Isasend ko rin to sa Discord. So, screenshot ko lang siya. Isasend ko siya sa Discord para at least doon. Oops.
para may copy kayo ng questions. So, isa-send ko to. Screenshot ko na siya. I'll send it on exercises. Yun. So, hindi naman siguro kayo pwede magsulat yan sa exercises. Pwede nyo naman tingnan. Pero pwede nyo tingnan yung message na sinend ko. Tama ba? Siguro later nyo na lang tapusin, no? Okay na, tumunog na yung alarm. Proceed na tayo sa next topic. So, naka-on na yung recording. Naka-share na yung screen. Yan. Okay? Okay na ba lahat? Ready na? Ready na for the continuation. Close ko lang to. Game. Let's go. Kita ba yung screen? Kita naman. Kita. So, yan. Proceed na tayo. If nagsasagot pa kayo, pakipikit na lang muna. Pero ito na yung mga sagot. So, for number 1, yan siya. So, check nyo na lang if tumama kayo. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, 8, 9, 10. May naka-perfect ba? Bigyan ko yung 1 minute to check the answers if the perfect. So, yung mga hindi nakapag-submit, kung pinakita ko na yung sagot, wala na, may minus points na yan. Hindi na kayo makaka-perfect. Sige, flash ko pa siya for 30 seconds. Confirm nyo. And kung nagkamali ako, paki-correct na lang if may mali dyan sa answers. Daya naman, ba't nakikita nyo yung sagot ng iba? Madadaya. Yan si Jeb, si tropa mo. Yan. Siguro next time hindi na nila makikita yan. Sa iba na kayo magsasagot. Marami pa namang mga susunod na exercises. Sige, proceed na tayo. Data units. So yan. Regarding sa data units, karamihan sa inyo familiar naman na dito. Ayun, bits versus bytes. So, ito yung mga terminology na ginagamit pagdating sa mga data. So, ito yung kailangan nyo tandaan, 1 byte is equal to 8 bits. So, ito yung isang example ng 1 byte worth of data. So, 8 digit siya na binary. Gets? So, magkaiba yung unit na ginagamit nila for internet speed and file sizes. For example, sa internet speed, bits yung usually ginagamit nila. So, for example, sa bahay nyo, naka 600 Mbps kayo. Mapapansin nyo yung Mbps doon is small letter B yung ginagamit. Meaning ng small letter B is bits. So, 600 megabits per second. Ilan yan pagdating sa bytes, compute nyo na lang, pero hindi siya, for example, magda-download kayo ng mga malaking files, hindi 600 megabytes per second yung download nyo, megabits per second, which is, alam ba, 1/8 of a byte. Yan. So, if may i-download kayo yung 600 megabytes na file, and maximum yung internet speed nyo, sagad-sagad talagang 600 Mbps na nagagamit, it will take around 8 seconds pa rin to download that file. Yeah. So, in this case, and for example, meron kang file na 512 MB naman, megabytes. Ito na yung bytes. Ginagamit siya for storage and file sizes. Ayan, kaya nakasabi ko, hindi porket 600 Mbps ka, madadownload mo yan within a second. Hindi. Around 7 to 8 seconds yan. Yung ganyan.
So, maraming ibang nalilito kasi, nagtataka sila naka 600 Mbps pero pag nagda-download sila, since ang data units na ginagamit for downloading is megabytes per second, hindi same dun sa binabayaran nila sa internet. So, yun yung reason. Magkaiba yung bytes sa bits. Gets ba? Any question regarding data units? Regarding dyan sa internet speed, sa file sizes, mukhang wala naman. Let's proceed na dito. So, ito yung table ng mga ginagamit natin data units. So, merong kapag bytes talaga na word yung ginagamit. So, 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. So, yung iba, inaano na yan, parang nira-round off na nila sa thousands. So, ini-ignore na nila yung 24. So, minsan kapag 1,000 bytes, kino-consider na nila as 1 kilobyte. Kasi, ganun gumana yung gram. Ganun gumana yung grams. So, minsan ina-apply nila yun sa file sizes. Pero hindi, eto talaga siya. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. So, 1024 kilobyte equal to 1 megabyte. 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte and so on. So, currently, siguro terabyte, gigabyte, yun lang yung mga data na hinahandle natin, no? Pero yun, may mga ibang servers na ka-petabyte na, pero after na yun, I think sila Google, yun, meron silang exabyte, yung kasunod ng petabyte. So, ganun lang rin yung pattern. 1024 petabyte is equal to 1 exabyte. After ng exabyte, may zettabyte, then yottabyte. So, after na, hindi ko na alam kung ano kasunod. Pero, yun yung pagdating sa data units. Etong 5 na to, yan lang naman yung common na ginagamit natin. Ito na yung OSI model na medyo masakit sa ulo ipaliwanag. So, ito yung OSI model. Siya yung step-by-step explanation kung paano nagmo-move yung one data into another device. So, from your device to my device, kung paano ko nababasa yung mga chat nyo, kung paano nyo nakikita yung videos na ini-stream ko ngayon, it uses OSI model. So, paano siya nag-work? So, for example, ito, physical. Pag sinabing physical, it doesn't mean na kailangan nakahawakan nyo siya. For example, nakakonect kayo sa Wi-Fi ngayon, part pa rin siya ng physical layer. Or if gumagamit kayo ng Ethernet cable para makakonect din sa router nyo, part pa rin siya ng physical. So, yun yung physical, yung Ethernet cable, yung means nyo kung paano kayo nakaka-connect sa networking device nyo. For this scenario lang. So, yan, si physical. Si data link naman, more on ang explanation niyan is siya yung technically network devices kasi diyan nakalagay yung mga MAC address nyo, which is hindi nyo pa kailangang intindihin ngayon, hindi rin natin masyadong gagamitin. Network device, not network layer. Siya yung layer 3. So, may layers pala to ha. Nagsa-start siya from bottom to top. Layer 3 si network. So, yung network layer natin, nandyan na yung mga IP address. So, if magkakaroon kayo ng mga blocking na tinatawag, mag-ibablock kayong mga IP address, yan na yun, sa network na siya. Nandyan din yung mga ports. So, if may ibablock kayong mga laro doon sa mga routers nyo, yan, dito siya nangyayari. And dito tayo magfo-focus. So, since yan, network essentials siya, karamihan ng gagalawin natin is nandito sa layer 3. Next is transport. So, nandyan yung TCP tsaka UDP, yung magiging decision kung paano mag-work ang isang packets na sinesend mo. So, currently, since nanonood kayo ng naka-live sa akin, ang ginagamit na transport niyan is UDP. So, if naputol yung connection nyo, mapuputol din yung pinapanood nyo sa akin. Pagdating naman sa mga chats, sometimes they use TCP, sometimes they use UDP. Pero isang example ng TCP, yun yung pinaka-common na ginagamit. Is for example, pumunta ka sa facebook.com. So pag pumunta ka sa facebook.com, unang nangyayari is nagre-request ka ng sa server ng Facebook na uy, anong itsura ng facebook.com? And si server ng Facebook, ibibigay niya yung itsura ng facebook.com sa browser mo. So, ganun siya.
So yun yung TCP. Magre-request ka muna, tas yung server may ibibigay siya sa yung response. Yung UDP naman, once na click mo na nag-join ka sa isang stream, for example, dito, tuloy-tuloy na siya. So, hindi na nagre-request yung browser nyo na, huy, ano yung next frame, ano yung next part ng video. Automatic na siya nakukuha since connected na kayo dito sa stream or sa Gmeet natin. Next is session, yan. Yan lang naman yung para ma-make sure na hindi naliligaw yung packets, hindi siya mapupunta sa kung ano-anong application. So, kung naka-login ka sa Google Chrome ngayon, yung mga packets na yun is sa Google Chrome lang mapupunta. Hindi siya magagamit nung kung ano mga application like Steam, Discord, kung ano mga ibang applications mo na nasa device mo ngayon. Next is presentation. So, medyo complicated to. Pero ang simple explanation dito is per applications kasi na ginagamit nyo, may iba't ibang ways sila kung paano nag-i-interpret ng data. For example, currently video yung pinapanood nyo, so most likely naka-video format yung dumadaan sa network nyo. Sometimes, for example, maglalaro kayo, so minsan possible JSON format naman yung format ng dumadaan sa network nyo. So, siya si presentation layer. Last is yung application. Ayan, kung paano lang nagagamit ng application yung mga dumadaan sa internet nyo. So, yun yung mga pagkakasunod-sunod and ginagamit lang tong OSI model para, for example, nagkaroon ng problem. Alam mo kung ano yung sasabihin mo. For example, may problem na putol yung Ethernet cable. So, alam mo na agad na masasabi mo sa katrabaho mo na layer 1 yung issue. Diba? Parang maangas pakinggan. Pero, ganun lang siya kasimple. Any questions regarding this? Yung mga complexity niya, ma-explore naman natin later sa mga next, next sessions na. For now, since marami ng alien language or mga nagiging technical na masyado, yun lang yung pinaka-simplified na explanation ng OSI model. Ito yung madalas na nangyayari ngayon. Yung iba kasi hindi na ginagamit yung OSI model. Masyado kasi siyang marami. Marami kang tatandaan. Meron kang 7 layers na tatandaan. So, minsan niya ginagamit na lang yung TCP IP model which is pinag-combine na yung data link tsaka physical layer into one layer. Network, ganun pa rin. Transport, ganun pa rin. Si session, presentation, and application, pinag-isa na siya. So, ganun lang rin naman. Concept pa rin naman yan. Sa networking, hindi mo talaga kakalikutin to. Hindi mo kakalikutin yung physical masyado. Maliban na lang kung nasa actual na tayo. Pero for this curriculum kasi, wala, online lang tayo eh. So, more on, dito tayo iikot. Dito magsusurround yung mga topics natin sa network layer, which is layer 3. Yeah. Any questions regarding this OSI model? Baka yung tanong nyo kasi madadaanan din natin sa future. So, dun pa lang. Medyo harang. Pero, yun. Any questions regarding this topic? Si Ryan may question, nagtaas ng kamay. Oh, Ryan. Ay, hindi sir. Napindot ko lang, sorry. Sige. Yan. So, next na tayo. IP address. So, paano ba nag-work yung IP address? Una-muna, anong meaning ng IP address? So, Internet Protocol Address. Yun yung IP address. Unique number siya na ina-assign kada device sa isang network. Tandaan niya, sa isang network, uniquely siya ina-assigned. Meaning, kung nasa isang network tayo, bawal tayong maging magkaparehas ng IP address. Ginagamit yung IP address para ma-identify yung or para ma-locate yung device mo. Para siyang parang address ng bahay. Technically, parang ganon. If magpapadala ka ng isang parcel, for example, kailangan ng source and destination. Saang bahay mo ipapadala yung message or yung parcel mo. So, in networking, packets naman yung pinapadala natin. And, kailangan mo ng source and destination din. Saan mo ipapadala yung packet at the same time, in case na magkaroon ng problem yung packet na yon or nawala yung parcel mo, saan mo siya ibabalik. So, yun yung purpose ng source and destination. Or in case na mayroong reply, yung, kuwari, kinausap kita, meron kang reply sa akin, kailangan alam mo na ako yung kumausap sa'yo para makapag-reply ka sa akin. Para mabalik mo sa akin yung message or yung, for example, nagtanong ako, alam mo na sa akin ka sasagot. Ganun.
Yun siya. Si IP address is more on para lang malaman mo kung ano yung source and destination ng mga packets or mga data. So, ito yung isang example ng IPv4 IP address. 192.168.254.100. Probably if Globe yung internet service provider mo, ito yung private IP or is possible ito yung private IP nung device na ginagamit mo ngayon. Ito naman yung isang example ng IPv6 address. Take note, hindi ako magtuturo ng IPv6. Nilagay ko lang siya kasi isa siyang uri na IP address. Pero ayun, gina-read out ko na siya. Kailangan lang malaman niya nag-exist si IPv6 pero hindi pa kasi siya commonly ginagamit. Sinasabi kasi nila, 'di ba? Yung ibang mga networking student diyan, siguro may idea. Paubos na daw yung IPv4 address. Nauubos kasi ngayon pero karamihan kasi ng mga application ngayon, lalo na yung mga luma, ginawa ng dati pa, hindi sila compatible sa IPv6. So, yung mga network engineer, nag-iisip sila ng way kung paano paparamihin yung IPv4 or paano magre-reuse ng isang IPv4 address. So, currently, ito, hindi pa siya masyadong nagagamit kasi problematic pa siya para sa current time natin. Pero siguro baka in the future, pagpatay na ako, baka magamit na yung IPv6. Sana wag na. Kasi tignan nyo naman, mahirap tandaan, mahirap magkabisado ng isang IPv6 address. Masyado siyang mahaba at the same time, hexadecimal na yung ginagamit niya. Ayan. So for now, wala yan. Ignore natin si IPv6. So focus tayo for IPv4. So IPv4 address, ganyan yung isang sample ng IPv4 address. Yung IPv4 address is nahati siya sa 4 na segment. Ang 4 na segment na yan tinatawag na octet. So ayan, meron tayong first octet, second octet, third octet, fourth octet. Gets? Mahalaga yan ha. Ito, isa sa mga mahalaga, at least alam nyo yung part ng IP address. Kapag may sinabi akong mali yung fourth octet mo, at least may idea ka na kung saan part yung mali. Question, sige. Bro, question lang. Yung kaninang sinabi mo na, di ba bawal magkapareho sa isang network? Ano lang yung ano yung definition nung network na yun? Like, how vast? May explain siya later. Okay. Sige. Nahalito lang. Yeah. Understandable. Pero ano yung separation ng network? Paano mo masasabing hiwalay yung network ko sa network mo? Kumbaga, parang ganon. Naisip ko kasi, yun. Ang Wala naghiwalay siyang- ng network natin is router. So kapag connected ka sa isang router, separate network ka na kagad. Ganun lang siya kasimple talaga. If may sarili kang router, may sarili kang network. Okay. Sige. Ayun. So since Thanks. magkaiba yung router ng bahay ko sa bahay nyo, magkahiwalay tayo ng network, magkaiba tayo ng private IP address. Ganun siya mag-work. Pero may sinabi ka kanina about sa device. So, I can have multiple devices under one network. Ganun ba? Yes, yun yung purpose ng network. Pinagko-connect niya lahat ng devices na nasa isang network. Okay. So, Sige. So, pwedeng pag kunwari iba yung service provider ko, iba yung IP address ko dito sa akin ngayon sa Kainta versus sa IP address mo dyan sa Pasig. Tama? yung public IP address, magkaiba talaga. Pero yung private IP address, pwede tayong maging same. Kasi hindi naman connected yung bahay ko sa bahay mo. Okay. Nagagets yung concept niya. Parang hindi ko naman kailangan connect sa bahay mo. So, magkaibang network tayo. Okay. Meron 3 types of IP address. Sige nga. Sa mga ano dyan, sa mga nag-aral ng networking or nettech or mga taga-NASA. Ano yung Ezra na ako dyan. Ezra na ako IP dyan. address? Ezra, familiar ka ba? 3 types of IP address. Wala na. Finish na guys. GC na. Wala, nakalimutan na. So, yun. Ito yung 3 type ng IP address. Merong private IP, may so, yun. Private IP can be reused and for local networks only. So, ang purpose lang niya is para sa mga kanya-kanya nating personal use sa bahay, ganyan. Sa mga computer shop, may kanya-kanya silang per device, may kanya-kanyang private IP address. So,
sino naman yung ginagamitan ng public IP address? Technically, ang may public IP address lang, sa scenario natin sa Pilipinas, iba kasi sa ibang bansa. Sa scenario natin sa Pilipinas, ang may public IP address lang is yung poste kung saan nakakonect yung mga router nyo. So, isang public IP address lang yung gagamitin ng poste na yon. Tapos lahat ng bahay na nakakonect dun sa poste na yon, isa lang yung public IP address. And since yung mga bahay na yon, may mga kanya-kanya silang router, may kanya-kanya na silang network. So, they can reuse 192.168.254.100 for example sa Globe. So, may kanya-kanya tayo per bahay ng 192.168.254.100 sa mga bahay natin kahit nakakonect tayo sa isang poste. Pero we share the same public IP address. Kasi isang device lang yun nandun sa poste. Nagigets ba? So, ginagamit si public para makakonect ka sa internet. Private IP, pag meron ka niyan, pero wala kang public IP or hindi nakakonect yung private IP mo sa public IP, wala kang internet. Pero gagana pa rin yung mga Warcraft, yung mga LAN games, Battle Realms, for example, Red Alert. Ayun, yung mga pang computer shop. Gagana pa rin siya kapag may private IP address ka. So, ito yung sinasabi nilang nauubos na si public IP. Kaya siya nauubos na is, for example, si Google, yung mga servers, may kanya-kanyang public IP sila. Para ma-access mo si google.com, may katumbas na public IP address yan. Si facebook.com, may katumbas na public IP yan. So, just imagine lahat ng website na ina-access mo, may kanya-kanya silang public IP address. And take note, for example, facebook.com, isa siyang website na ina-access worldwide. Hindi lang isa yung public IP niya. Pag nasa Pilipinas ka, ibang public IP yung ibibigay ni facebook.com kapag nasa US ka. So, sa magkaibang lugar kasi or sa magkaibang server kayo kumokonect. And yeah, that still use different public IP address. So, siguro si Facebook mayroon siyang hundreds of public IP address. So, Diyan ba na-identify ng ibang mga sites? Like say for example si Netflix, this movie is not available in your country. Parang ganun. Ginagamit ni Netflix is hindi yung public IP nila to verify. Ang ginagamit nila is kung ano yung public IP address ng poste mo kung saan ka naka-connect. Okay. So, yun. Kaya dito ako nagtataka. Sa Pilipinas, pag nang-hack ka, almost technically dapat untraceable siya. Kasi kung ititrace mo siya, at the end of the day, ang makikita na lang public IP address is pinaghahati-hatian ng isang compound or ng isang lugar na isa lang yung public IP address ng nandun sa poste na yan. And yeah, they cannot, mahihirapan silang i-identify kung sino talaga yung. Lalo pag madami naka-connect sa public. Yeah. So, ganun yung public IP address. For example, sa bahay natin, yun, sa mga residential setup, sabi ko, isa yung public IP address natin kada isang poste. Pero kapag commercial, dyan na nagkakatalo. Kaya umaabot ng mga nasa 50,000 monthly, yung 50 Mbps sa mga commercial. Kasi pag isang commercial establishment ang binigyan ng ISP ng internet, may sarili silang public IP. Yung company na yun, magkakaroon siya ng sariling public IP address nila. And hindi lang isa yung ibibigay. Possible, siguro mga 6 or 5 usable public IP address yung ibibigay sa kanila. And yeah, may reason kung bakit nila ginagawa yun. Madadaan naman natin yung next time. Pero yun yung reason kung bakit nauubos siya. Isipin mo kung pag maraming commercial yung nag-a-avail ng ISP, ng internet. Maraming public IP yung ginagamit nila. Yan. So, meron pang isa, reserved IP. So, ito yung hindi common. Hindi siya meant for general use. So, mamaya ma-explain din kung bakit. Kung ano yan, kung ano yung gumagamit ng reserved IP. Pero, yan yung part na parang hindi familiar yung karamihan. Per country ba yung public IP and mga sites? Good question. Merong si Ayana, yung nagpo-provide sa atin or yung technically isa sa mga nagmamanage ng mga IP address. Mautak sila
parang nagbigay na sila ng nagbigay na sila ng mga IP address ranges para sa Pilipinas, nagbigay na sila ng mga IP ranges para sa buong Asia, IP ranges para sa US. So, mapapansin mo kaagad kung saan yung location based sa kung ano yung start ng IP address. So, for example, sa Pilipinas, 180. Pag 180 nagsa-start, common sa Pilipinas yan. Ganun. Yung range, yung parang ina-assign per country. And for example naman, for websites naman, for example, si Netflix, mahihirapan kang i-identify. Yeah, may kanya-kanya silang public IP. Pero mahihirapan kang i-identify kasi marami silang server. Hindi lang isa yung server nila. May server sila sa Singapore, may server sila sa Pilipinas, may server sila sa US, sa Europe. So, marami silang IP address. And parang hindi sapat yung starting part lang na IP address nila to identify kung anong websites yun. Kailangan mo yung buo. And merong mga websites madadaanan natin later in the future, pero yung mga websites na yon kaya niyang ma-identify kung sino yung internet service provider mo, sino yung nagbigay sa'yo ng public IP. So if alam mo yung public IP mo sa bahay mo, yeah, possible matrace mo kung sino yung nagbibigay sa'yo ng internet, which is for example sa amin Globe. And makikita mo rin kung saan bumibili ng public IP si Globe, kasi si Globe di naman siya nag-imbento ng internet. So si Globe bumibili lang rin siya ng public IP somewhere sa mas malaking ISP. So yung mga internet service provider, may mga tiers yan. May tier 1, tier 2, tier 3. I think ang tier 1 lang sa Pilipinas, yung pinakamalaki talaga is Infinivan. Kasi international yung sakop niya. So si Infinivan, I think siya yung nagpa-provide ng public IP address. Sa kanya bumibili or nagbabayad sila Globe, sila PLDT. So yan, si PLDT Globe, tier 2 sila matatawag. Ang tier 3 naman is yung mga Cheetah, mga Converge, mga ganyang ISP, sila na yung tier 3. Kasi bumibili sila sa PLDT, bumibili sila sa Globe ng mga public IP. Ganun siya, may mga level din yung mga internet service provider natin. Ganun. May question yata si Jello, nagtaas ng kamay. Go, Jello. What's your question? Hey bro, may question lang ako. Yung VPN ba, correlated din siya sa IP? I mean, for example, pag, kunyari, yung laptop ko, kumunik ako dito sa router namin. Yes, sa ito quick answer dyan. Si VPN, kaya niyang palitan yung public and private IP address mo. Okay. So, almost similar siya sa concept ng proxy na parang nire-register mo yung sarili mo as iba yung address. Para pag pumunta ka sa, for example, website ng Netflix, kumunik ka sa VPN, na yung VPN na yun, ang server nila nasa US. So, parang ang magpapakilalang main service provider or ang public IP address mo is nasa US. Ma-access mo ngayon yung mga shows sa Netflix na available lang for US. So, binabago ni VPN ang both public IP and private IP mo. Since connected ka sa internet, meron kanyan parehas. Meron kang private IP pa rin, meron kang public IP. So, bakit niya binabago yung private IP mo? If familiar ka sa mga company na iba, nagpo-provide ng VPN. So, para ma-access mo yung mga tools ng company nyo, kailangan mong connect sa VPN ng company. Kailangan kasi same kayo ng private IP or nasa isang network yung mga private IP nyo para ma-access mo yung mga applications nila. So, yun yung purpose ng VPN. To change the private and public IP. Ganun siya. Thank you, bro. So, IP address classes, yan. Parang mga monster lang sa solo leveling yan. May mga class yung mga IP address natin. So merong 5 class yung IP address pero magfo-focus tayo dun sa 3. Una, class A. Class A IP address, first octet yung kailangan yung bantayan pagdating pala sa mga classes. Class A, simula 0 to 127, yung first octet. So, excuse me. Familiar na kayo sa first octet, na? Yung first, before mag-dot sa IP address. Yan yung first octet. So, simula 0 hanggang 127, class A yun. Pag B naman, ayun, simula 128 hanggang 191. Ito yung technique ko kung bakit kabisado ko to ng kahit takpan niyan, kabisado ko siya. Naalala niyo yung 8 bits kanina? Sa isang byte, di ba may 8 bits? Tandaan niyo yung place value ng mga binary na yon.
dun sa byte, yung nasa pinaka left side, kapag, hindi, sige, dadalhin ko na lang doon para ma-imagine nyo. Sa binary to decimal. Tingnan nyo to. Ito si 128. So, simula 0 hanggang 127, class A siya. Diba? Yan yung nakalagay doon. Tapos, yung next is simula 128 hanggang 191, siya yung class B. So, tingnan nyo. Simula 128 hanggang 191, siya yung class B. So, paano ko nakuha yung 191? Babalik tayo dun sa, dito. 128 plus 64 is equal to 192. So, meaning, kapag eto lang yung naka-on, simula 0 hanggang 127, class A yun. Kapag pinag-combine mo tong dalawa, so 128 to 64, 128 plus 64 is 192. Mag-minus 1 ka lang doon. 191. So, simula 128 hanggang 191, siya na yung class B. So, ang class C naman is simula... Tama ba yung sinabi ko? Tama. So, 128 to 191, class B. 192 to 223. Since 224 yung magiging sagot pag pinag-plus mo tong tatlong to. 224 yan. So, 128 plus 64 plus 32, 224. So, meaning, 192 hanggang 223 class C siya. So, tingnan nyo. Ayan na. 192 to 223 class C siya. And so on. So, ganun din si D, ganun si E. Ganun siya nakategorize. So, if kabisado nyo yung binary, hindi na kayo malilito kung class A siya, class B, or class C. Nagagets nyo? Nagagets ba? And, pagdating naman sa mga ranges, for example, yan, almost lahat naman sila sa 255 nagbabago yung ranges niya sa first octet talaga. And, ito yung kailangan kong i-discuss. Ito yung mga default subnet mask na ginagamit for class A, class B, and class C. So, subnet mask, pag mag-a-assign ka siguro kapag na-experience nyo ng mga likot ng cellphone or ng PC nyo, tapos kailangan nyo magpalit ng private IP address. Dalawa yung kailangan or required na fill upan. Kailangan nyo fill upan yung IP address nyo. Pangalawa, kailangan mong fill upan yung subnet mask. And for the subnet mask, ganito siya. Kapag class A, commonly ginagamit is 255.0.0.0 or /8. So, later ma-explain ko bakit siya /8. Sa class B naman, 255.255. So, hanggang second octet, 255 siya. Third and fourth octet, 0 na lang. So, /16 yon. Next is, ito naman, yung class C. So, first, second, third octet is 255. 0 yung fourth octet, /24 siya. So, sa IP address, 255 yung maximum digit na pwedeng ilagay kasi each octet is 1 byte lang. And sa 1 byte, kung naaalala nyo, kapag 1 lahat ng to, kapag yung 128 naka 1, kapag 64 naka 132 and so on, kapag lahat yan naka 1, ang maximum value na pwede nyong mailagay sa kanya is 255. So, ganun yung reason kung bakit itong mga IP address, 255 yung max number sa kanya. Ayun, yung mga octet na yan, yung mga ranges kung mapapansin nyo. Laging nagtatapos sa 255. Ganun siya na po. Any question? Wala pa naman. Class D, sige. Banggitin ko na rin tong Class D and Class E. Medyo complicated stuff na to. Hindi nyo to magagamit sa tunay na buhay, I think. Pero yeah, in case lang na siguro lumakas kayo, baka magamit nyo to. Class D, ginagamit siya for, technically ganito, streaming. Kung paano ko sabay-sabay na isa-send sa inyo yung mga packets ng video gumagamit ng multicast si Google Chrome. Or sorry, si Gmeet. So, ang purpose ng multicast is to send isang parcel lang, isang packet lang into multiple address. Kumbaga din na-duplicate niya, sinasend niya sa iba't ibang address. Yun yung purpose ng multicast. Ano ba siya? Private or public? Commonly, di ba kanina may mga types of IP address, may private, public, reserved. Mamaya ma-explain ko yung mga public, pero dito, baka hindi ko siya ma-explain. Si multicast, lahat sa kanya public except kay 239. So kapag 239 yung first octet, private multicast yun. Ginagamit yun, for example, sa North Korea. Para kung may mga live stream sa kanila hanggang North Korea lang, since private
IP siya. Ganun. Or sa mga company, for example, sa company namin may ML tournament, naka-live stream yun, pero sa company lang namin, 239 kasi yung ginagamit ng multicast doon. So, per private IP address doon, 239. Letter E, class E, experimental. So, Ayana, yung nag-imbento ng internet, sila yung gumagamit yan. Ginagamit nila for some mathematical, um, para lang ma-explore pa nila yung IP address, kung ano yung mga di pa nila natutuklasan, dyan sila nag-experiment. So, bawal yung gamitin yan. D&E, yeah, I doubt gagamitin nyo yan sa tanang buhay nyo. Pero if magiging halimaw kayo, magiging part kayo ng gumawa ng internet, yeah, baka magamit yung letter E. So yun, meron pa ditong isang note. 127.0.0.0 tsaka 127.255.255.255 is reserved for loopback and considered as private IP. Mamaya mapapakita rin yan. So, ito rin, sinabi ko rin dito, class E, yan, reserved siya. So siya yung may type na reserved. Hindi siya considered as public or private. Reserved yung type nitong class E. Pero ito, yung explanation, ano yung loopback? Pag sinabing loopback, sariling device nyo yan. Yung device nyo connected siya sa sarili niyang device. Sa sarili niya. Yung device nyo connected siya sa sarili niya. So, ang ginagamit niyang IP address is ito. Take note din, isang device, pwede siyang magkaroon ng unlimited IP address. Kapag meron kayong device, as long as marami siyang network adapter na tinatawag, marami siyang network card, pwede siyang mag-create or gumamit ng magkakaibang IP address. So, hindi ka limited sa isa lang. Ayun, ganun siya mag-work. So, 127.0.0.0 to 127.255.255.255 considered as private to. Pakitandaan kasama sa exercise yan mamaya. Ayun, private IP address. So, ano yung mga private IP address? Sa class A, ito yung range ng isang private IP address sa kanya. Simula 10.0.0.0 hanggang 10.255.255.255. So, common. Ito yung pinaka-subnet mask niya ng buong range na to. /8 or 255.0.0.0. Pero hindi ka gagamit ng /8 sa tunay na buhay. /16 yung ginagamit kadalasan. Pero, ito lang yung range niya. Ganito siya kalaki. /8, ganyan. Ito yung number of host. Meaning ng number of host, ganito karaming devices yung pwedeng makakonect kapag ang network mo is gumagamit ng class A. And ito yung subnet mask. Ganito siya karaming device. So, sa bahay nyo, hindi nyo naman magagamit yan. Siguro wala naman kayong 16 million na pag pinag-combine nyo yung mga smartwatch, phone, laptops, PC, smart light, lahat ng devices nyo, pag pinagsama-sama, hindi naman siguro abot ng 16 million. No? So, commonly, ginagamit ng class A IP address sa mga buildings, sa mga company, sa mga malalaki, sa mga possible maraming device yung connect. May way para mapaikli to, para mapaliit to, para hindi siya 16 million, and ayun yung magiging lesson natin next week. So yun, class B naman, ganito siya nagsa-start simula 172.16 to 172.31.255.255. So ito yung subnet mask niya. Nung range na to, yung range na nakasulat dito. /12. Pero tandaan nyo, hindi yan yung gagamitin natin. Ang gagamitin nating mga slashes is kapag class A /8, kapag class B /16, kapag class C /24. Ito, explanation yan ng range na to. /12 siya. Pero if gagamitin mo yung class B, mag /16 ka. Kapag gagamit ka na ng class C, mag /24 ka. Pero, yan. So, ayan, sa class C, 65,000 devices yung pwedeng connect. Di ba pambahay to? Sabi ko nga, ganito yung IP address sa mga bahay. So, kaya /24 yung ginagamit. Kasi sa /24 or sa 255.255.255.0 hanggang 254 devices lang yung pwedeng connect. Siguro sa bahay nyo, wala naman kayong 254 devices na ko-connect dun sa internet nyo. Sapat na yun. Sapat na yung class C na naka/24. Ganun siya. Ito siya. Pag kinompare dun sa yung kanina, yung ranges ng mga IP address, kung paano kino-consider yung mga classes. So, class A, kaya nako-consider na class A itong IP address na to is because part pa rin siya ng range na to. So, yung first octet nito is pasok dito sa
sa first octet or sa range ng first octet ng class A. Ganun din sa class B naman na yun, simula 128 to 191. So si 172 part siya or pasok siya, in between siya nito ni 128 tsaka 191. Same with class C, 192 to 223. Ayan, since 192 to, pasok siya sa class C. So yun yung reason kung paano siya kinlassify. Any question? Mabilis ba, guys? Bro, yung mga slash, no, siguro explain mo naman later yan, no? Medyo nakakalito lang. I-explain ko tong mga slashes. Gagamitin natin yan kasi pantamad na version yan. Pero technically, itong mga slashes na to, it just represent kung ano yung subnet mask para hindi na mahaba yung sinusulat or binabanggit nyo. Para hindi ko lang sabihin 255.255.255.000. /16, yan na yan. Yan yung shortcut term. Or tawag dyan CIDR format. Ibang format lang siya pero this one and this one represents the same. Ganun siya. Mamaya ma-explain ko kung bakit siya /8. Same note sa kanina, ayun, 127.0.0.0 to 127.255.255.255 is considered as private IP address. So kahit hindi siya part nito, kahit hindi siya nakita dyan, consider niya siyang private IP address pag lumabas siya sa exam. Ayun, Class E, same din, reserved by Ayana. Nakalimutan ko yung meaning nito, pero sila yung nagmamanage ng mga public IP address natin. Sila iba hawak ng internet. Ayan. Exercise. Simple lang to. I-define nyo lang kung ano yung class ng mga IP address na to. So, for example, ito, ano bang class yan? Sige, bigay ko na. Ito is class A. May question nata si ano. And private IP Liam. siya. Go. Nasa chat. Yung subnet mask ba or yung CIDR format, yung /24, pwede pa ba daw siyang tumaas pa sa 24? Kahit class C na. And class C pa rin. For example, pwede bang magkaroon ng /25 as class C? Yes, pwede. And ang tawag doon, subnetting. Yun yung magiging topic natin next week. Topic natin siya for next week. Subnetting yan. So yeah, try nyo ng sagutan. Ilang minutes? Subness. 10 minutes. Sapat na dyan, no? Tigilan mo nga ako. Huwag ko nang paalala yung subness na yan. Clock. 10 minutes. Sapat na to, no? Ay, pangit. Di gumagalaw. Ano ba to? Timer. 10 minutes. Starts now. Hindi kita yung timer mo, bro. Yeah, wait lang. Guys. Yan guys, tumunog na. So, sige, sagutan na natin siya. So, check nyo if tama yung mga naging sagot nyo. So, for number 1, so it's bonus naman siya. Yan, class A, private. Lahat ba? Tumama dyan. Lang. Yo. Yan. Number 1 is A, private IP. Number 2 is class C, private. Number 3 is A, public. 4, B, public. 5, A, public. So, may naka-perfect ba ng first half? Parang may mga naka-perfect kanina. Next. Number 6. Ayan. So, yan yung instance na nag-appear yung reserved IP address. Class A. Number 7,
Class C, public IP. Number 8, Class A, private IP. So far, kompleto pa ba? May bibinggo ba? Sinong wala pang mali? Yun, hindi pa nagkakamali. Number 9, Class A, public IP. Wala nagre-react. Joke lang yan. Mali yun. So, number 9B, private IP. Wala man lang willing mag-correct sa akin pa nagkamali ako. Kawawi. Mali ka dun. Eh. Mali yan. Yan. So, number 9 is B, private IP. Number 10, B, and private IP address. So, may mga nakatama. So, wala natin kay Onyel. Onyel, bakit siya private IP? Yung number 10. Explain mo sa amin. Nagulat din ako eh. In-expect ko kasi magkakamali lahat dito eh. Ano siya, I mean, actually nilaan ko lang yung number 10 na yan dahil hindi ako aware dun sa ano nun. Sa Hindi. Sige, doon IP. tayo kay ano na lang. Si Fluffy Boy. Si Sanjo. Ano mo nakuha yung B? Private IP. Sabi ng AI. lang rin yan, sir. Weh, parang may mga magic na nangyari dito ah. Hindi, wala. Sabi ng AI. Yan. Diyan kayo magaling. So, yun. Naglalagay ako ng mga gantong klase ng questions para ma-identify kung sino yung nagmamagic, no? So, tama kasi to, be private IP address. Hindi ko siya sinama sa discussion kanina para mahuli kayo. Pero ito, ano siya? Isa siya sa mga range, si 169254. Siya yung isa sa mga range dun sa sa class B na private IP address. So, bakit siya naging private IP address? Pag kumo-connect kayo sa Wi-Fi nyo, namimili ba kayo ng IP address nyo? Hindi, sir. Tama yung class nyo. Tama, understandable na maitatama niya tong B. Pero itong private kasi, hindi ko alam kung paano nyo na itama. Pero yun. Ayan, yung 169254, in case na walang naibigay na IP address sa inyo yung router nyo or yung DNS server nyo, yan yung ibibigay niya. So, ang purpose niyan is siguro yung mga ano dito, mga trentahin na. Yung mga nakapaglaro dati sa mga computer shop na walang internet. Yung mga computer shop na switch lang yung gamit. No? Yung switch wala siyang capabilities magbigay ng IP address. So, etong 169254, automatic siya. Ang tawag dyan APIPA. A-P-I-P-A. Yun. Automatic Private IP. Automatic. Basta ganun. Automatic Private IP acquired or something. Basta, siya yung automatic na may ibibigay na IP address. And randomized lang yan. APIPA. Ganito yung spelling. APIPA. Search ko nga, ano yung meaning ng APIPA. Automatic Private IP Addressing. Addressing pala yung meaning ng last na A. Yan. So, Automatic Private IP Addressing. Yan yung meaning ng APIPA. And yeah, if walang DHCP server or hindi gumagana yung DHCP server, yan yung private IP na ibibigay. So, hindi ko tinuro kanina yan para hulihin yung mga nagmamagic. Ayan. So, next. Proceed na tayo. So, IP address and subnet mask. So, sabi ko nga, each octet is 1 byte or 8 bits. So, that's why it's called octet. So, it's 8 bits. Yeah. So, ito yung isang example ng IP address na naka-binary. So, equal siya dito. Nasarapan akong gumamit ng ballpen. Wait nga. Tigilan ko na. Yan. Itong binary na to, equivalent siya dito sa IP address na yan. And, eto naman,
etong nakikita nyo dito, yan yung subnet mask na nakagantong format. So, kinonvert lang natin siya into binary. So, paano nangyari yung /24? Ito yung tanong kanina. Saan nagmula ang /24 na to? Bilangin nyo lang kung ilan yung 1 dito sa sa binary niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yun. Yan na yun. Yun yung reason kung bakit siya /24. So kapag convert mo siya into decimal, magiging 255, 255, 255, 0. Na-explain yung question kanina. Okay na ba? So proceed. Network address. So, ito yung pinaka-importante na kailangan nyo matutunan. Kasi ito yung hindi usually natuturo sa mga school na dapat natuturo. So, yung network address, isa yung IP address na nagre-represent ng buong network nyo. So, isipin nyo if sa isang sa isang city, no, ayun, parang meron Pasig City, or sorry, sa isang city may tinatawag na zip code to represent yung barangay. So, parang ganun siya. Parang ganun si network address. And, importante yung network address kasi if hindi nagtugma yung network address natin, by default, if walang router, if hindi magtutugma ang network address natin, hindi tayo makakapag-connect or hindi magko-connect yung mga devices natin. Ganun siya nag-work. So, network address, automatic to yung network address, hindi mo siya pwedeng galawin, hindi mo siya mapapalitan. And siya yung first IP sa isang IP range. So, for example, kanina 10.0.0.0/8. Automatic yung 10.0.0.0, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi siya na yung network address. Bawal mong gamitin yung network address. Bawal mo siyang i-assign sa mga device mo. So, etong network address, malalaman mo kung ano yung network address mo through ANDing process. So, ito yung ANDing process. Siya yung process para makuha mo yung network address. And bakit siya tinawag na ANDing process? Yung word na AND, ginagamit yan ng mga engineering student or mga engineers. Logic gates. So, if familiar yung iba doon, goods. If yung iba hindi, may explain naman siya. So, for example, ito yung IP address mo. 192.168.14.55/24. Sige nga, i-chat nyo. Ano yung magiging subnet mask ko if naka/24 ako? Oh, dapat alam na alam ng swordsman natin yan. Engineer swordsman. Anong subnet mask in case na /24 yung subnet prefix? Yun pala yung isang term na ginagamit dito, subnet prefix. Yan, 255.255.255.0. Yan, lalo na si Ethan, dapat alam niya yan. So, yun yung magiging subnet mask. And in binary, ganito siya. So, ito yung IP address. Ito yan. Ganyan siya in binary. Yung subnet mask, yung 255.255.255.0, ganito siya in binary. So, ganito mag-work yung ANDing process. Itutugma niya, pag pinagtapat siya, tapos pinagtutugma niya lahat ng 1, if si IP address sa place value na to para silang 1, automatic green, ano na yan, considered mo na green siya or true siya. Gagawin niya yun sa entire IP address and subnet mask. So, since 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1, para silang green. 0 and 1, red na yon kasi hindi sila nag-match. 1 and 1, green kasi match. 0 and 1, pula kasi hindi sila match. Nangyari yun sa buo. And dito, yan, 0 and 0, since hindi sila 1, automatic, pa rin yan, hindi pa rin siya counted. So, ang nangyari lang is lahat ng color green dyan, lahat ng tugma, yun yung mga naging value na 1 sa isang network address. So, if pula, 0 siya automatic. Ganun nag-work yung network address. So, once na nakuha mo na yan, in decimal, eto na yung network address mo. Makukuha mo na yung network address mo. And kung mapapansin mo, eto yung process kasi na nangyayari sa network interface card. Ganyan pinaprocess ng computer or ng mga devices natin, yung IP address and subnet mask. So, eto, kung papansinin nyo, yung 255.255.255.0, technically parang kinapi lang yung first 3 octet. Since
yung 1, 2, 3, yung first to third octet is 255. Parang kinapi lang tong 192.168.14. Tapos, ginawa ng 0 yung pinakadulo. Parang ganun nag-work yung subnet mask. For this scenario, yeah, totoo yun. Ganyan lang siya. As long as 255 siya, kopyahin mo na lang. Tapos kapag 0 yung nakita nyo sa subnet mask, yung octet na yun, gawin mo na rin 0 yung IP address niya. Technically, yun na yung network address. So, kakailangan niyo itong kakailangan niyo itong ANDing process in case na hindi 255 yung value ng subnet mask. And in case na hindi 255 yung value ng subnet mask, doon na mangyayari yung ang slashes nyo is hindi siya /8, hindi siya /16, hindi siya /24. Yan yung tanong kanina ni Onyel na pwede mong magkaroon ng /25 or more than /24 sa class C. Yeah, pwede mangyari yan as long as hindi 0 yung nasa 4th octet ng subnet mask. Ganun. Any question regarding the ANDing process? Mukhang wala. Wala naman. Tandaan nyo to ha. Ito, isa sa mga pinaka-importanting process to. Gagamitin nyo lagi ito sa mga next topics natin. So yun, isa pang example ng ANDing process na hindi 255 yung subnet mask. So ito isang /14 siya. So bakit siya naging /14? Ayan, sa subnet mask, pakibilang na lang kung ilan yung 1. So 14 yung ones na yan. So nung kinonvert to into decimal, 252 yung sagot. So kaya ganyan yung subnet mask. /14 siya. And tingnan nyo kung ano yung nangyari. So ito yung nagtugma, ito lahat ng green. Ayan, naka-highlight naman na bakit pa binibilugan. Ayan. So ito yung network address niya. So in decimal, ito yung naging network address niya. Hindi lang basta-basta kinopya to. Kasi kanina 'di ba pag 255 yan, kopyahin mo na lang. Yan na yun. Dito, yun, may isang magic na nangyari. Naging 16 siya nung ginawa yung ANDing process. So that's why important yung ANDing process. Para hindi kayo malito kung ano yung network address nyo. And, sorry, mamaya may explain ko naman to. Pero yun, ang purpose ng network address is if hindi nagtutugma yung dalawang device ng network address, if ginawa mo yung ANDing process, since di ba per device magkakaiba sila ng IP address. May kanya-kanya silang unique private IP address. Pag ginawa mo yung ANDing process tapos hindi sila nagtugma ng network address, hindi sila magko-connect. Kapag kahit nasa isang network sila, kahit physically connected sila, kahit nakakabit na yung wire, connected sila parehas, kung hindi magtutugma yung network address nila, hindi sila magko-connect. Ganun ka-importante yung network address. And importante siya matutunan kasi gusto nating kontrolin yung network. Gusto natin mag-connect lang yung gusto nating mag-connect. And yung mga ayaw natin makakonect sa network natin, i-separate natin sila ng network. So, as part ng Network Essentials, gusto ko matutunan nyo paano kayo mag-create or magbi-build ng sarili nyong network para in case na kayo lang mag-isa yung IT sa company nyo. Alam mo kung paano, kung ilang routers yung bibilin, ilang switches, paano mo siya i-configure, and so on. So, magkakaroon kayo ng idea once na na-master nyo yung concept na to. And yun. Any questions regarding ANDing process before ako magpa-last exercise na? Oh, sorry, baka na-miss ko lang. Ano nga ulit yung ibig sabihin ng subnet mask? Para saan nga yan? So, para saan yung subnet mask? Sa lahat ng devices natin, kapag mag-fill up ka ng IP address, required din na mag-fill up ka ng subnet mask. And ang purpose lang ng subnet mask is to identify the network address. Kasi hindi mo ma-identify kung ano yung network address nang wala yan. Kasi etong dalawa, si subnet mask and si IP address, sila yung bumubuo kung ano yung magiging network address mo. Sila yung nagde-define yan. Ang purpose ng subnet mask is separator siya ng network. Parang siya yung nagde-define kung gaano kalaki yung network mo. So, kita nyo to, yung /14, mas madali itong explain gamit ito, pero mas mababa yung number na nandyan sa slash na yan, mas meaning nun, mas maraming
device yung pwedeng makakonect doon sa network nyo. If babalikan natin yung ito, alala nyo to, ito yung number of host. So since /8 siya, 16 million devices yung pwedeng connect sa network na to. Pero nung naging /16 siya, lumiit. Significantly yung binawas niya ng number of devices na pwedeng i-connect. So si subnet mask, siya yung nagde-define ng lahat ng yan. Nagagets ba? May tanong si Onion nata sa chat. Yes. Sa mga cellphone nyo or sa PC nyo, merong method na tinatawag na static IP address. Yun yung way kung paano kayo makakapili ng IP address nyo. And, yeah, usually kakalikutin nyo to through static. Pero, in the later lessons, excuse me, may explain naman natin kung paano gumawa ng DHCP server. Yun yung server na built-in sa mga router ngayon, sa mga modern router, na kung bakit hindi nyo na pinoproblema to. As normal na tao, hindi nyo alam tong ending process, pero nakaka-connect kayo sa internet, di ba? So, may server or may service na ginawa para sa mga ganun, para hindi mo na kailangang aralin to. So, yun yung tatawag na abstraction sa technology. Para hindi nyo na-aralin yung ganitong process, gumawa na yung IT or gumawa na yung mga electronics and electrical engineers ng paraan para sa atin. So, hindi nyo na kailangan intindihin to kapag kumo-connect kayo. Pero, it's a different matter kung magde-design na kayo ng sariling network nyo. Dapat alam nyo na kung paano nag-work to. Ganun. Yes, yung ending process, in case na hindi siya magtugma na parehas na 1, automatic 0 na yung network address niya. So, for example, ito, 1 and 0. So, may 1 naman sa kanila. Si IP address niya 1 naman. Pero at the end of the day, magiging 0 siya. Or dito, ayan, vice versa naman. Si IP address naka 0, si subnet mask naka 1. Pero pagdating sa network address, naka 0 pa rin siya. So, kukunin mo lang yung mga nag-match na 1. Mga nag-match na ones, sila lang yung kokopyahin mo, lalagay mo dyan sa tamang place values nila para makuha mo yung network address. Any more questions before mag-start yung exercise? Mukhang wala naman na. So, let's go. Last exercise. Ending process. Ito siya. Screenshot ko na. And ilang minutes to? Isa pang tanong daw. Si si Sanjo sa chat. Saan nagtanong si Sanjo? Sa chat sa Gmeet. What the? Ayun yata ng extra example pa. Isang example ng ending process, yung malaki naman. What do you mean by malaki? Ano yung malaki? Nasagot na ba yung sa /8? Put sila yung Kung bakit siya /8? Yeah. For example, /14, the reason kung bakit siya 14 is sa subnet mask niya merong 14 na ones pag binilang mo yan. Pag kinonvert mo to into decimal. So technically, makukuha mo kung ano yung subnet mask niya based dito. Pag ginawa mo siyang decimal, tapos kinonvert mo into... pag ginawa mo tong binary and kinonvert mo siya to decimal, makukuha mo to. Wait lang, yung tanong ni Sanjo, anong example ng malaki? Sige nga, magbigay ka nga sa akin ng ganito. Bigyan mo ako ng isang example ng... Uy, ayaw sumulat. Wait lang, naubusan na ata ng tinta. Yan, bigyan mo ako ng isang example ng ganito. IP address and subnet mask combo. baka malaking font. No, malaki. Nasagot ni Matol yung isa yung, sir, di ba yung /8 sila yung host? Sinagot mo ba to? Parang di ko narinig eh. Yung question is... Ayun, sir, di ba yung /8 sila yung host? /8 hindi sila yung host. Yung /8, ano yung /8? Wait lang, ito ata yun, nalilito ka ata. Wait lang, hanapin ko.
Eto, yung /8. Technically kasi si subnet mask, siya yung magde-define ng number of host. Kung gaano kaliit yung subnet mask, magiging malaki yung number of host. May computation yan in the future, madadaanan natin. Paano nakuha tong number na to? Paano tayo nag-come up sa ganyang number? May formula yan. Mapapaliwanag naman siya. So, yeah, technically si /8 siya yung nag-define kung ilan yung host. And fixed naman yan. Sa kahit anong IP address kung /8 siya, ganito yung number of host. Kahit anong IP pa yan, kung ganito yung subnet mask niya, ganito yung number of host. So, fixed naman yung mga yan. Ano pa ba? So yeah, nagbigay si Sanju ng isang example. So, i-share ko yung entire screen ko. Wait lang. Para gawin ko yung formula sa notepad. Or gawin ko yung challenge na. Kita na, no? Screen. Notepad. So, ito yung gusto niyang gawin ko na ating process. So, si 172.20.34 and 0. So, first step, i-convert natin ito into binary. So, 172 is tama ba? 128 plus 32 is 160. 168 pa lang to, no? 168 pala to. Mali. 160 kulang pa ako ng 12. So, kailangan kong kumuha ng 12 2 plus 4. Ito. Tama na, no? It's 20. So, 16. Kulang pa ako ng 4. So, ito yung 4. Yan na siya. 32. So, si 32. Ito siya. Kulang pa ako ng 2. And 0. Tama ba? Correct me if I'm wrong, Medyo binibilisan ko lang sample. Next is, kailangan ko ng 26 na ones. 24 na ones na to. Kulang pa akong 2. So, ito na yung subnet mask mo in decimal. Gets? So, if ganito yung subnet mask mo, syempre, itong mga to, yung mga ones, yung simula first to third octet, 255, 255, 255 na yan. Yung fourth octet siya na lang ko-compute natin, which is 128 plus 64, 192. So, ito na yung subnet mask niya. Pero kailangan natin itong mga to, itong IP address na binary, tsaka itong subnet mask na binary, para magawa yung ending process. So, 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 0 and 1 is 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, and so on. Yes, Ramil? What's your question? Yung, nakabit pala ako. Yung dulo, bakit siya 192? Di ba dapat 0 rin siya? Etong dulo, paano naging 192 yung subnet mask? Kasi Ay, /26. I mean, yung ano pala. Sorry. Yung sagot na pala yung nasa isip ko. Okay. Kasi yun, lahat to 0. So, hindi na siya, impossible lang tumugma na 2 1 yan. Itong IP and subnet. So, naging 0 lang siya. Ayun. So, meron na tayong network address pero in binary format. So, 172.20.34. So, kinopya ko na lang tong first, second, third octet. Kasi naka 255 naman siya. Dito lang yung possible magbago. Kasi nagkataon 0 to. Pangit kasi yung binigay na sample ni Sanjo. Nagkataon 0 yan. So, 0 ulit. Technically, eto na. Nagtugma yung binigay niyang IP sa network address. So, technically, IP address pa rin naman to. Pero isang uri ng network address yung binigay niya sa akin. So, same yung IP address dun sa naging network address. Kapag ganito yung scenario, bawal mo tong i-assign sa device mo. In case nakakonect ka sa network, bawal yan. Haharangin ka. Mamaya ipapakita ko. Magsisimulate tayo mamaya, papapakita ko na bawal to. Bawal ibigay ito sa isang device. Okay? Nasagot yung question, Sanjo? Nasagot yung pasample mo?
Okay naman ba? Gets na daw. Sige. Game. Let's proceed. Exercise. So, eto. Kayo naman yung mag-aanding process. Siguro matagal-tagal to. Hindi ko lang kung ano na kasi, sorry, 11:31 na kasi. Anong gusto nyo? Assignment na lang to? Or Bukas na lang yan. Pag may time sila. Ay, sunod bago assignment na lang? Sige, sige. mag-next session. So, sige, bibigyan ko kayo ng hindi, assignment na to, screenshot ko na siya. So, bahala kayo kung kailan nyo siya isasagot. Kailan nyo siya sasagutan. Lagay ko na siya sa Discord. Baka makalimutan. Basta honest lang. Sabi ni Kyle. Answer. Assignment. Yan. Honest lang, guys. Honest lang, guys. Mag-AI eh. Ayun. Sige, let's jump to simulation. So, ito na. Simulation na tayo, guys. Malapit na. Last na to. So, simulation. Bakit kailangan yung simulation? Kapag mag-build ka ng network design, syempre, kailangan mo muna siyang i-simulate para kung you messed up something dun sa simulation mo, at least testing lang yon, guys. So, hindi pa siya tunay na buhay. Hindi pa sabog yung kumpanya nyo. Kapag nagkamali kayo. Next reason is, ayun, para makapagplano kayo. So, para hindi lang ikaw mag-isa nagde-design. Usually, gumagawa ka ng simulation to present the idea kung paano mo binild yung isang network. So, yun, simulation, gagawin mo siya kapag magde-design ka ng network. So, syempre, may planning, may testing, may troubleshooting. So, if may mali, if may nangyayaring unexpected sa company nyo, through simulation, at least possible ma-troubleshoot nyo or malaman nyo kung ano yung problem. So, isa sa mga gagamitin natin for simulation, Cisco Packet Tracer. Yan, gamit na to. So, Cisco Packet Tracer tool na ginawa ni Cisco mismo. Si Cisco, isa siya sa kilalang, isa sa mga pinakasikat na vendor ng mga networking device. Isa sa mga sikat na vendor ng router, ng switches, sa mga malalaking company. So, wala akong alam Cisco devices pang bahay. Malamang hindi ganito yung router nyo sa bahay nyo. Pero siguro sa mga company na pinapasukan nyo, mataas yung chance. Ito yung gamit nila na device. So, yung mga ituturo ko, hindi siya gumagana. Gumagana siya sa lahat. Hindi lang specifically for Cisco. So, kung ang router nyo sa bahay, TP-Link, router nyo sa company, Mikrotik or hindi Cisco brands, magbabago lang yung step or yung mga commands, pero yung idea, yung concept is still the same. So si Cisco rin kasi siya yung isa sa mga may pinakasikat na certification pagdating sa networking. So kung gusto mong mag-pursue ng networking career, kukuha ka ng Cisco certification. Yan yung usually kilala ng lahat ng company na pag-apply. So, ayun, application used for network simulation. So, pwede nyo siyang i-download. I'll send the link sa Discord tsaka sa chat para hindi na kayo lumipat. So, saan ko ba siya nalagay? Ayan. Sinend ko sa general. Send ko rin siya dito. So, feel free to download that. Siguro magtatagal tayo ngayon para yung mga kaya nang mag-download, mga capable na mag-download yan, i-assist ko na lang. Paki-download na siya. If wala pa kayong account sa Netacad, or yun yung parang website ng Cisco para aralin mo yung networking, Netacad. Netacad.com. So, https punta kayo dyan, create kayo ng account, or yun na pala sa sinend ko link. Kailangan nyo mag-create na account para magamit nyo yung Cisco Packet Tracer. And once na na-download and na-install nyo na siya, wait lang, tagal bumukas. Ano ba yan? Anticlimactic. Yeah, ganito yung itsura niya. So once na nag-open na kayo, nag-login na kayo, ganito yung magiging itsura ng Cisco Packet Tracer. And since kanina, ayun, si Sanjo, mabait, nagtanong and binigyan tayo ng isang example. Gagamitin natin tong example dito
So since meron na tayong network address, sige, gagawa tayo ngayon ng isang network sa Packet Tracer gamit 'yon. So ito hindi niyo pa kailangang aralin. Sample lang 'to kung ano yung magiging or mga pagdadaanan or gagamitin nyo next week pag bumalik kayo. So naglagay ako ng 2 PC. After ng 2 PC, naglagay ako ng switch. So, if hindi kayo familiar sa switch, sa mga computer shop may ganito, sa mga offices may ganito. Yung switch para lang siyang extension pero for Ethernet cables. Yung Ethernet cable, yun yung ginagamit natin para makakonect sa internet kapag walang Wi-Fi. So, kukonect lang natin yung mga PC sa switch. So, si switch kaya siya ginagamit sa mga offices kasi yun, kung titignan nyo dito, masisimulate natin kung paano siya kinakabit sa mga ports. And ang switch, marami siyang ports. So, sa mga malalaking environment, sa mga malalaking network, yung switch is gamit na gamit. So, punta tayo sa PC. Ito yung unang isa-sample ko sa inyo. Pupunta lang ako sa PC, kiklik ko yung desktop, may IP configuration dito, i-click yung DHCP niya. So, sabi dito, requesting IP address. Gagawin ko rin yan sa kabilang PC naman. So, i-click ko lang yung DHCP and let's see. So, sabay sila. Sabi dito, DHCP request failed. So nag-failed yung pagkuha niya ng IP address. Another tool na pwede kong gamitin sa Packet Tracer or sa simulation natin is command prompt. So, mga PC natin may ganyan, CMD kapag naka-Windows kayo. And yung mga commands dito for networking is available siya. So, may bug na nangyari. Ang nangyari is hindi siya nag-provide ng IP address. Dapat magpo-provide siya. So, since simulation to, possible yung simulation natin, hindi siya gumana kagaya nung real life. So, minsan may mga bug din yung ganitong software. So, try natin ngayon, i-restart ko yung mga devices. Tapos, ifa-fast forward ko. Let's see. So, yun. Kagaya ng tunay na buhay, in case na may mga na-encounter kayong problem, first step, did you reboot? Reboot nyo muna yung device, maasaling gumana siya. So yun, nangyari na ina-expect ko. If familiar kayo dito, ito yung kanina. Yung question number 10, 169.254, yan na yung naging IP address ko. Dito sa PC0. So, IP config. Ayan, ito yung IP address na pinaprovide niya. And, using this tool, ito yung envelope dyan, pwede nyo gamitin yan para ma-check if nagko-connect na yung mga devices. So, hindi siya nag-connect. Check natin si PC1. Mukhang okay naman. Dapat. So, isa pa. Okay. Ayaw niya. So, hindi siya nagko-connect. May something na mali pa na nagaganap dito. So, yun yung mga kailangan nating alamin kung bakit nangyayari. And I think, kaya siya nangyayari, nakakairita to. Bakit kaya siya hindi gumagana? Double check ko lang anong switch yung ginamit ko. Baka ibang switch to. Eto, tama naman yung switch na ginamit natin. So, dapat nag-work naman yung networking device. I-confirm natin, no? Baka hindi gumagana tong envelope na tool. Minsan pasaway yan. So, gamitin natin tong CMD. So, ang common way natin para mag-check if nakaka-connect tayo is by using the command ping. So, kapag magpiping tayo, kailangan alam natin ano yung destination natin. So, nag-IP config ako dito sa kabilang PC para makita ko yung IP address niya. Ngayon, ipiping natin siya. So, ping 169.254.65.199. Enter natin. And, hindi talaga siya nagko-connect. So, mahirap-hirap na debug to Putya. May masamang nangyayari dito. Skip muna natin tong switch. Sige. For some reason, hindi ko nag-gets din kung anong problem niya. Baka itong switch na to may sira. So, ang galing nila mag-simulate kapag ganyan. Iko-connect na lang natin yung PC directly dun sa isang PC. So, tignan natin kung mag-uusap na sila. Wala, may bug na ata sa Packet Tracer. For some reason, dapat magpiping yan. Pero hindi siya nagpiping ngayon. Proceed na nga lang tayo dito sa sample ni Sanjo. Feeling ko ito yung magiging sagot. So, if hindi nyo alam yung networking, ang nangyari dito, possible bug lang nitong
bug lang nitong packet tracer. Pero if magde-define tayo ng sarili nating IP address, feeling ko maayos naman siya. So gagamitin ko tong configuration ni Sanjo. So dito 172.20.34.0, then ilalagay ko yung subnet mask na lalagay natin sa config. Parang may nagsabi parang naka-class C yung isa, si isa naka-class B. Hindi, parehas silang naka-class parehas silang naka-class C kanina. Ay sorry, parehas silang naka-class B kanina. Sa tayo akong pag-type yan. Ayan. So 255 and 192. So magkaka-error to. Bakit siya magkaka-error? Sabi ko bawal mong gamitin yung network address. So sabi dito invalid IP for this subnet mask entered. Ulitin natin siya. So papalitan ko to ng 1 and ito papalitan ko na kung ano yung subnet mask na nagawa natin. And naka-close ko na siya. Wala na siyang error. Gagawin natin yung same dito sa kabila. Pupunta lang tayo sa desktop static. Ayun, natignan nyo. Pareho silang class B. Weird yung nangyayari. Inumulto na tayo. So, gawin ko lang yon. Ano ba to? 172. So, gamit na, bawal yung 0. Gamit na yung 1. So, pipiliin ko yung number 2. Wala siyang error. Pwede ko siyang i-close. Let's see. Dapat magpiping na to. Nagpiping na siya. Oh my God. Sira yung DHCP. Sira yung dynamic nito. Sira yung config nito, yung DHCP. Huwag nyo na lang gamitin. Hindi ganyan yung mangyayari sa real life. Dapat mag-connect siya. Pero yun, it's part of simulation. Simulation lang siya, hindi siya reality. So, minsan, yung mga simulation nyo about ganun is hindi nag-work. Pero, yeah, in reality, kapag static, if ginamit nyo yung config na natutunan nyo, gagana siya. So, bakit gumana yon? Let's try 172.20.34.1 naman. Dito kasi 0 yung naka-sample sa atin. So, try natin to. If ito yung sample natin, magiging 1 tong dulo, subnet mask natin, reuse lang natin siya. So, magiging network address niya kapag ginawa mo yung ANDing process is still the same. Ito pa rin yung magiging network address niya. Ito yung config natin sa first PC. Tama. So, sa second PC, ang naging config naman natin is ginawa natin 2 yung 4th octet. So, kung gagawin mo 2 yung 4th octet, magiging ganito yung value niya in binary. Pag ginawa mo yung ANDing process, yung network address niya, hindi magbabago. Ganito pa rin yung magiging network address niya. Ito pa rin. So, yun yung proof na gumagana yung concept na tinuro ko, na as long as magiging same yung network address nila, magko-connect siya. Ngayon, palitan natin. Pipili tayo ngayon ng IP address dito sa pangalawang PC na hindi tutugma dun sa network address natin. So, ito yung unang network address natin. Ito, instead of 2, gagawin kong 200. So, let's see. Gagawin ko siyang 200 and tama yung theory natin na binabanggit ko kanina, hindi siya magko-connect. May magic na nangyayari talaga kanina sa DHCP. Ang weird nun. Ayan, hindi siya nagko-connect. Kahit anong try yung gawin ko sa pagpiping, nagfe-failed siya nung nagfe-failed. Let's see, baka siya nagfe-failed. So, kung 200 to, gawin nating binary yung 200. So, meron siyang 128, 192, kulang na lang ng 8. So, ito yan. Magiging ganito yung 4th octet pag kinonvert natin sa decimal. Ito. So, 200 to. And, tuloy natin yung ANDing process. So, yung network address niya, since 1 and 1, parehas na to, magagalaw to. So, yung magiging network address nitong kabila, ito siya. Yung second PC natin, ito yung network address, side by side. So, natin ng versus. Sa first network natin, sa first PC, sorry, ito yung network address niya. Second PC, ito yung network address niya. Since hindi sila tugma, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo sila mapag-connect. Physically connected na sila. Kapag binalik ko siya sa 2, or siguro sa 100, hindi, joke lang, hindi pwedeng 100. 31, kumara, ginawa ko siyang 31, success na siya. Okay na siya. Pag ginawa ko siyang 32, okay pa rin. Pag ginawa ko siyang 63, ko-connect pa rin to.
Ay, bawal pala 63, sorry. 62 lang, 62. Bawal na yung 63. May explain ko rin later kung bakit bawal yung 63. Yan, hanggang 62. Pwede siya. Pag lumagpas na ako ng 62, bawal yung 63, bawal din yung 64. Ayan, haharangin yung 64. So 65 tayo since bawal yung 64. So eto, magfe-fail na rin siya. Bakit siya nagfe-failed? Ulitin natin. Nasaan si notepad? Nasa baba. Ulitin natin. 65. Yan yung sample ko, diba? So pag ginawa mo yung 65, magiging ganito siya in binary. And magiging ganito yung network address niya. So yung network address niya is magiging, ano yung conversion nito? Ito is 64, no? So magiging 64 to. So ito, hindi siya tumugma dito, hindi na siya nagpiping. So ganun, yun yung reason kung bakit hindi siya nakakapag-usap kahit physically connected sila. And yan yung mga dapat nyong malaman. And yan, yan din yung reason kung bakit sa bahay nyo, ito yung IP address nyo for example. Tapos since ganito lagi yung yung subnet mask nyo, hindi nyo na kailangan isipin kung ko-connect siya or hindi. Titignan nyo na lang yung dulo. Basta mag-same yung first 3 octets. Ko-connect siya. Kasi puro 255 yung ginagamit sa mga bahay. So, applicable to for bahay, pero hindi na kasi siya applicable sa mga offices. For example, may iba't ibang department na. Merong 20 tao sa finance department. Tapos gusto nyo 20 device lang yung pwedeng connect sa network ng finance department. Hindi na pwede to. Kasi kapag ganito yung subnet mask mo, technically, kayang connect ng 254 devices sa'yo. Pwede mong gamitin si 192.168.1, 254.1.2.3.4.5 and so on hanggang umabot ka kay 254. Kaya 255 magkakaroon na ng error. So may explain naman to in the next lesson. Pero ganun siya. So technically meron kang 254 possible combinations IP address dito sa ganitong subnet mask. Any question regarding dun sa simulation, regarding sa ending process, sorry pala. Kasi itong simulation, gagawin naman natin to. If itatanong niya sa akin bakit hindi gumana tong DHCP, actually di ko rin alam bakit hindi siya gumagana. Dapat gagana to, in real life gagana to. Pero if gagawin yung ending process, tutugma rin siya. Pero since yon software yung ginagamit natin and may mga bugs din naman ng mga software, yeah, I think this one is a bug. Kasi hindi ganito yung behavior ng mga PC in real life. Any questions? So, if wala nang question, i-end ko na yung recording. If gusto nyong i-download and i-install na ngayon yung Cisco Packet Tracer, tas nagkakaroon kayo ng problem, pwede ko kayong i-assist once na naka-end na yung recording. So, lahat ba ng nag-a-attempt ngayon mag-install ng Cisco Packet Tracer, may Packet Tracer na? Or kaya na yan? Kaya nang i-install? Kasi next week, diretso dito na tayo. I-explain ko na to. Hopefully next week wala nang magpapa-assist sa akin kung paano to i-install. So, if wala pa kayo, and meron pa naman kayong time, di pa kayo naantok, install nyo na. Tapos kapag hindi nyo na-install sa mga classmates nyo na itanong, wag na sa akin. Kaya nyo nang i-install dapat yan. Goodies na. Lahat goodies na. So, sige. End ko na yung recording.